Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon Province, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayo mga relihiyoso, mga relihiyosa at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa simbahan ng Dolores, Quezon Province. Sa pagkakataon na ito, magsisimula tayo sa norte. Kilala ang Beanstings na laging south ang simula. Pero sa video na ito, sa north muna tayo manggagaling. Pero yung mga viewers nating mga taga-south, mga taga-west, or yung mga taga-east ay pwede pa ring sundan ang travel direction na ito. At paalala ko lang, ang mode of transportation natin ay commute. Public transportation lang ang ating gagamitin at hindi tayo gagamit ng mga private vehicles. Para sa ganoon, lahat ng mga debotong Katoliko ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay makapunta at makabisita sa simbahan na ito. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon Province. Bago tayo pumunta sa direction time, magbibigay muna ako ng kaunting impormasyon tungkol sa Nuestra Señora de los Dolores de Quezon at sa kanyang simbahan. Ang kapistahan ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay dalawa. May dalawang feast day ang imahe na ito. Una dyan ay ang Viernes de Dolores o ginugunita tuwing Biyernes bago mag Holy Week o Biyernes bago mag Palm Sunday at ang liturgical feast nito na September 15. Ang Biyernes de Dolores ay ginugunita tuwing Biyernes bago mag Palm Sunday o Biyernes bago mag Holy Week. Kaya naiiba ang petsa nito depende kung kailan ang Holy Week kada taon. Pero isa rin to sa mga kapistahan na talaga namang dinadagsa ang simbahan na ito. The Pungkuan rites are held every Friday of the week. Devotees and pilgrims from the neighboring towns come to Dolores to attend the Mass in honor of the famed Mater Dolorosa. Kaya rin talaga siya dinadagsa kasi doon ginagawa ang kanyang tradisyonal na pungkuan. Ang liturgical feast naman ng Our Lady of Sorrows of Quezon ay ginugunita every September 15. Dito rin sa Dolores, Quezon, ginagawa ang turumba. Ang turumba nga ay kilala sa pakil pero meron din silang sariling turumba. Ito yung turumba na medyo mapayapa at medyo kalmado. Kasi 'di ba sa pakil, talagang masaya, talagang lahat ay nagkakaisa sa kasiyahan na ito. Sa turumba naman nito ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay mapayapa, kalmado, at masaya rin naman. Turumba, a dance praising the town's patron saint which is said to be taken from Pakil, Laguna where the similar patroness is also flocked. Ang isa sa mga naalala ko rito sa kapistahan ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay tuwing prosesyon o yung pagtuturumba ay pagsasabihin na nila sa birhen ay talagang haharap sila sa karosa ng birhen. Papalakpak sila ng sa birhen ng ganon. Kaya masaya yung experience kasi kita mo naman talaga ang tradisyon ng bayan ng Dolores sa probinsya ng Quezon. Kaya inaanyayahan ko kayong puntahan ang simbahan na ito para mas makilala pa natin ang Birhen ng Dolores, Quezon. Beanstings, may tanong ulit ako. Ang Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ba ay isang pontifical crown image of Mary dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, oo naman, yes! Noong March 25, 2021, Solemnity of the Lord's Annunciation and just before the 500 years of Christianity in the Philippines celebration. Napakahusay at tamang-tama ang coronation date ng Nuestra Señora
Señora de los Dolores de Quezon dahil ginunita natin noong 2021 ang ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo dito sa ating bansa. Pero alam nyo ba ang orihinal na canonical coronation ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ay dapat gugunitain noong March 25, 2020. Na-postpone ito dahil noong March 25, 2020 ay naka-lockdown na ang buong Pilipinas or naka-quarantine na ang buong Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil dito, nagkaroon ng 1-year postponement at nitong March 25, 2021, nakoronahan ang Nuestra Señora de los Dolores de Quezon ng Pontifical Coronation. Ngayon, naibigay ko na yung mga mahahalagang impormasyon ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon. Ibibigay ko naman sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang pumunta sa simbahan ng Dolores sa probinsya ng Quezon. Ang una mong petsa na pwede mong puntahan ang simbahan na ito ay ang liturgical feast ng Our Lady of Sorrows, September 15. Sa September 15, dito nila ginagawa yung 9-day novena. Dito rin nila ginagawa ang pagtuturumba sa mahal na Birhen ng Dolores ng Quezon. Kaya puntahan nyo at masaksihan nyo sana ang kapistahan ng Dolores Quezon tuwing September 15. Pwede rin kayong pumunta sa Biyernes de Dolores. Ginugunita ito Biyernes bago mag Palm Sunday o Biyernes bago mag Holy Week. At syempre, puntahan nyo na rin ang canonical coronation anniversary ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon na ginugunita every March 25 o March 25. Magsimba rin tayo dito sa simbahan na ito tuwing Biyernes dahil ang Biyernes ay tinutugurian nilang Biyernes de Dolores din. Pero ang espesyal na Biyernes de Dolores ay ang Biyernes bago mag Holy Week. At syempre, umattend din tayo ng Sunday Mass dito sa Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Attending Holy Mass is the highest form of prayer and always do our Sunday obligation. At alam nyo ba, marami pang aktibidad ang Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows. I-follow nyo lang ang kanilang mga official social media accounts at pages para lagi kayong nakatutok sa aktibidad ng Nuestra Señora de los Dolores de Quezon or ang simbahan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon Province. Naibigay ko na lahat ng impormasyon, pumunta na tayo sa direction time. Sa pagkakataon na ito, nasa Maynila tayo, kaya pupunta tayo sa South. Pero pwede mo pa rin namang sundan ang travel guide na ito kahit saan ka man naroroon. Ang una mong gagawin ay sumakay ng bus na biyaheng Lucena. Kapag merong bus station na malapit sa inyo at merong biyaheng Lucena, ay sakyan nyo na ang bus na ito. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat Lucena, sakyan mo na ang bus na ito. May bus station sa Hilpuyat, malapit sa LRT1 Hilpuyat Station, na kung saan merong biyaheng Lucena. Dalawang estasyon to, isa sa Jackliner at isa sa DLTB Co. Ngayon, kapag nakasakay ka na ng bus, sabihin mo sa konduktor na sa Franklin Baker ka ibaba. Ang pamasahe mula Buendia sa may Hilpuyat hanggang Franklin Baker ay 193 pesos. Ito rin ang unang travel guide ko na lalagpas tayo sa 200 pesos ang pamasahe. Siya na kaagad ang pinakamataas na pamasahe sa lahat ng travel guide na ginawa ko from season 1 to season 2. Pero huwag kayong masaktan sa presyo dahil ito na nga ang pinaka-convenient na paraan para makapunta sa simbahan na ito. May kahabaan ang biyahe na ito dahil from NCR pupunta ka ng Calabarzon. Ang isa sa mga palatandaan ko kapag malapit na ako sa bababaan ko o sa Franklin Baker ay kapag nadaanan ko na ang SM City San Pablo. Kapag nakita mo na ang SM City San Pablo ay malapit ka na sa Franklin Baker. Ngayon, kapag nakatingin ka lang sa kanan mo, meron kang makikitang elementary school. Ang pangalan ng elementary school na ito ay ang Ambray Elementary School. Kapag nakita mo na yung Ambray Elementary School, ay malapit ka nang bumaba. Ngayon, ang Franklin Baker kasi ay nasa kaliwa. Kaya kapag nakita mo na ang Franklin Baker, ay pwede ka nang bumaba. O di kaya kapag sinabi ng konduktor na Franklin, ay pwede ka nang bumaba. Pero, ang bababaan mo ay medyo lalagpas ka dapat sa Franklin Baker. Kasi dapat bumaba ka sa Miguel Leonor
Street. Sa Franklin Baker, may malapit ditong stoplight. At sa stoplight na iyon ay merong 7-Eleven sa kaliwa. Kapag galing ka ng Franklin Baker, nasa kaliwa yung 7-Eleven. Kapag nakita mo na yung area na ito, ay doon ka bumaba sa stoplight. O sa intersection, basta may 7-Eleven doon. O yung Miguel Leonor Street. So nandito tayo ngayon, kakababa lang natin ng bus. So dun po yung Franklin Baker. So dun ng Franklin Baker. Tapos ito yung area na kung saan ka bababa. So palatandaan nyo lagi itong 7-Eleven. Ngayon, pagbaba nyo ng bus ay tumawid kayo. Pagtawid nyo dito ay kumaliwa kayo dito sa 7-Eleven. Pagkatapos ay lakarin nyo lang ito ng diretso. Diyan sa may kanan, pagtingin nyo sa may kanan, may makikita kayong hilera ng jeep. Yung hilera ng jeep na yun, terminal yun, papuntang Dolores, Quezon. So sakyan nyo lang yung kahit isa sa mga jeep doon na biyaheng Dolores para makapunta sa Paris and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Ngayon, nakababa ka na ng bus, tumawid ka sa street ng 7-Eleven o yung Miguel Leonor Street. Tawid ka lang at mapupuntahan mo nga yung 7-Eleven. Pagkatapos, lakarin mo lang ng diretsyo ang street na ito. Paglakad mo ng diretsyo, sa iyong kanan ay may makikita kang terminal ng jeep. Hindi siya mukhang typical terminal ng jeep. Mukha siyang nakapark lang ng mga jeep, parang naggarahe na. Pero yun yung terminal papuntang Dolores, Quezon. Punta ka lang sa terminal na ito at tanungin mo para makisigurado ka, tanungin mo kung ito ba ang terminal papuntang Dolores, Quezon. Kapag ang sabi ng konduktor or ng driver ay oo, ay sakyan mo na ang jeep na ito. Ang pamasahe ng jeep mula terminal sa may Franklin Baker papuntang Dolores, Quezon ay 35 pesos. Ito na ang best part ng iyong biyahe. Pagsakay mo sa jeep na papuntang Dolores, ang dulo ng biyahe na ito ay walang iba kundi sa mismong harap ng simbahan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon Province. As in, sa harap ng simbahan ka ibababa. Kaya hindi ka maliligaw o hindi ka lalagpas kasi hanggang dito talaga ang biyahe ng terminal na iyon papuntang Dolores, Quezon. So yung mga jeep na galing San Pablo, ito yung kalsadang dadaan nila. Ayan, sa ganyan. Pagkatapos, kakaliwa yung jeep sa area na ito. Actually, hihinto ang jeepney mismo sa harapan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows, Dolores, Quezon City. Katulad nitong jeep na ito. Ayan, dito sila nagkakaliwa. Dito na kayo bababa mismo sa simbahan, sa harap ng simbahan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Muli, mismong sa simbahan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows, ikaw ibababa. Kaya pagbaba mo ng jeep, lakad ka lang ng kaonte at makapupunta ka na sa Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. So ganun lang para makapunta sa Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon Province. Sa puso namin ay manahan ka, matutunan ang tunay na pagpapakumbaba, kasunuran naway matularan ka. O Inang Birheng Dolorosa. So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Remember to watch the how to go video sa YouTube para maibigay ko ang full details kung paano makapunta sa simbahan ng Parish and National Shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel na Beans Things. Meron din tayong TikTok channel na @BeansThings. I-follow nyo kami sa aming TikTok channel dahil dito namin pinopost yung mga how
how to go videos in a portrait perspective, mga fiesta highlights din na portrait. Gayon na rin ina-upload namin doon yung iba't ibang gimmick at ganap namin sa iba't ibang simbahan. At meron din tayong Instagram account. I-follow nyo kami sa aming Instagram account na _beanstings. Muli, tapos na ang part 1 ng how to go to the parish and national shrine of Our Lady of Sorrows sa Dolores, Quezon. Muli, maraming salamat at lagi po nating tatandaan na magdasal bago bumiyahe. Muli, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Viva la Virgen! Viva!